Alright, so mayong hapon sa tanan og sorry, mangayo ko ay apology sa inyo ingon ko i-parking ra nato tong mensahe nga gihatag sa Ginoo kanina sa buntag may tungod sa mapait nga kinabuhi ni Joseph, one of the tribe of Israel. Ang pulo nga Israel, Dios ang naghatag nana pag usab sa ngalan sa the 12 tribes of Israel nga mao ang ngalan nga Jacob. Ang twins nga anak ni Isaac. Rebalo na nga twins na sila nga natao. Ang una nga migawas na siyempre magwang. Pero tradisyon ra mo na nga ang twins ko no, ang una nga mogawas manghod, gibali ba? Alright, so mo na nga si Isaac mao kuno ang dili kay maora kuno mao na siya the seed of the woman. Alright, so mao na ang ilaha nga primerong anak twins. Og mao nga ang sunod nga migawas manghod mao kuno ang magulang. Alright, so mao na nga si Jacob was changed his name to Israel. Og Israel base sa history mao na mga kaliwatan ni Jacob, the 12 tribes of Israel. Jacob was changed to Israel. Alright, so muna nga out of these 12 tribes, gawa si Joseph. So muna nga kini 12 tribes of Israel, nagkalain-lain ang inahan. So muna nga sa atong mensahe kanina, si Joseph mao ang second to the last of the 12 tribes of Israel. Og maong ingon sa Biblia nga si Jacob nga ilang amahan sa Genesis nagsulti nga out of the 12 sons nila ang iyang pinangga sa tanan nga 12. Wa pa kay tumataw si Benjamin. Mao nga ang number 1 nga pinangga ni Jacob. Mao si Israel, mao si Joseph. Jacob to Israel. So mo na nga sa istorya diya sa mao nga chapter sa Genesis na dili na matago sa mga igsoon ni Joseph. O di ba bisag sa ato sa pagkakaroon sa mga pamilya, mga ginikanan. Mabisto man kita kung kinsa sa atong mga anak, kung panalitan na pulo, kinsa dool sa atong kasing-kasing. So muna nga haybaluan gyud sa mga magulang ni Joseph. Nga one-sided ang amahan nila, nga mao si Jacob, nga ang pinangga gayon ni Jacob mao si Joseph. So mo na nga misugod na sa problema sa Israel, 11 na sa kay Joseph. Muna nga sa itong mensahe kanina, I am so thrilled to review about that. Pag-atbang sa mga problema sa pagkakaroon, labi ng COVID-19. Di ba? Ano nga, kung dari ka kanina,
I know. I know. You cannot deny that. Or collectively, we cannot deny having problems, you see, in our Christian life. So, humanly speaking, so mo na nga, ibutang na ito, una sa tanan, ang atong eksakto nga relasyon sa Ginoo sa espirituhanon nga bahin. Kasabot ha? Munang ingo sa Ginoo sa Mateo chapter 6. Dagan ta problema ni kalibutan sa atong mga pagkaon, sa atong sinina, sa manana, sa atong mga balay, sa manana, atong kapuyan. So mo na nga gigamit sa Ginoong illustration kani mga bulak o ano, project sa atong mga women. Oh, di ba? Para Domingo. Taon-taon na nga nila, binatong pagkasunog. Pero karon, bilib ako. Nasamot na Ginoo, mo bilib. So mo na nga ako motivate ako, may tugon din mga tanong. Makita niyo diyo. Why? Because of Matthew chapter 6. So mo na nga Jesus Christ said, ngano mga kining mga lilies of the valley, ngano nga mga nindot man ni sila. Kinsa may nagatiman nila. So mo na nga sa Ginoo. Mo na sa Ginoo. Who attended to this lilies of the valley, kani mga flowers ba? Wala gisumpay sa Ginoo nga siya, pero common sense siya. I take care of this. Are you not much better than this? So mo na ako ka na nga i-plaster na lang yun. Why you're in this last age of mine? Why I'm a lover now of nature? Because Jesus Christ gave that as an example about His priority in everything on this planet Earth. O bisag pa sa up in the skies, up in upper planet sa manana. So mo na sa folks nga sa ato nga lesson kanina, bisag taas na to. Nauman kita ka alas 11:30. So mo na nga I decided to continue. The secret why Joseph stood firm, in spite of all the problems that he had encountered from his own brothers. Ang last ka problema ni Joseph tungkol sa iyang pagkagwapo. Samtang dito na siya, yun siya sa kay Potiphar. Kapitan yun siya sa mga sikyo ni hari nga si Paraon. Ang asawa ni Potiphar. Wa na makagwanta sa kagwapo yun siya ni Joseph. Mao nga iyag yun, nagipugos si Joseph to have a human physical relationship. That was David. Di pwede. Kaya mo na, di ba? Muna nga sa Genesis chapter 39. So mo na nga si Joseph, isultihan niya si Mrs. Potiphar. I respected your husband. Sa sakop ni ninyong pamilya, gitugyan niya sa ako. Gitugyan niya sa ako, gawas nimo. Kunya imo kong pugson, I don't want to disobey, to show my disrespect to your beloved husband. So muna, I cannot do this. Number one, for that reason. And then, siyempre, above all, I don't want to sin against God. About the sin, you see, of kung single, when he committed that, lahi ang term na, di ba? Pero kung minyo na ka, adultery. Alright, so mauna nga si Joseph, single pa. Tibukan niya sa ikinabuhi dito sa Egypt, 30 years old. So mauna nga nagkomedya ko kanina, komedya, pero tinuod mo na, di ba? Lisod usahay, maproblema kita kung guwapo ka, guwapa ka, lisod. Right or wrong? Dili na lang ako maghatag sa illustration. Dili, magkugwapo. Gwapo, hinoong kamay.
Sa teenager pa. Ay. So mga kana, folks, nga terrible problema ni Joseph. Nasuko man si Mrs. Potiphar, nga di mo sugot. Sa trabaho siya, diha sa ilahang panimalay, gunita niya bitaw ang sinina niya, dali so, yung siya nga, so, sa kwarto. Ay, si Joseph, midagan. Muna nga nagisi. Ang sapot kay gunita niya, nga pagbira niya sa kay Joseph, ngay sulod niya sa kwarto nila, nagisi. Una, tanong sa kung una, nga kung ulit kita eksakto nga kapital sa atong relasyon sa Ginoo sa pulong yun siya nga faith in God based upon His divine holy word, the Bible. Saan mo itong mag-iisi ito yung sinina? Di ba? So, na sa kasuko ni Mrs. Potiphar, na amay nabili sa iyang kamot, katong panapton nga bayan sa sinina ni Joseph. Singgit na yun siya. Tabangi ko sa manana, kay kining slave, gapuyo sa manana, why batasan o something like that. Mao nang gibuhat niya na ko, sige bali niya ba? So na, siyempre, dakong respeto ni Potiphar sa kay Joseph. Because Potiphar knows at that time, you see, about the human characteristic, you see, of Joseph. So in spite of that, gipreso ni Potiphar si Joseph. Pero nindot niya, before he was, you see, forced by Mrs. Potiphar, after Potiphar bought, you see, Joseph from the Ishmaelites, sa maong chapter, sa early chapter, the Bible said that God was with Joseph. And God prospered Joseph's life in spite, nagiunay siya sa iyang igsoon. Patyon siya sa iyang igsoon, pero ang iya nga maguwang, ilang kamagulangan, may advice sa mga manghod niya. Dili na ito buhato na. Dili na ito i-finalize nga ato patyon, ang ato nga kining manghod. Kay parehas ang atong blood na na. So mo na, nagibaligya na lang, aron makasapi sila. So mo na, how many times Joseph was sold to other people that finally he ended in Potiphar's household, who was the captain guard of King Perio, and then later on, si Potiphar pa ang nagpreso, og mao nga God was still with Joseph. Bisag atua sa presohan. Nasayod mo na so muna nga, I love to re-emphasize. So, tanawa sa 39, sa Genesis chapter 39, muna siya ang matawag ba nga the final round of Joseph's problems in life. Primero, ang iyaha nga mga half-brothers maoy problema niya. They plan to kill him. Pero salamat nga kung sa kagsuon ka magungalangan si Reuben, siya nga ayaw. Kaya ato rakana usab bahin sa atong dugo. Ibaligya na lang nato. So muna they sold Joseph to the Ishmaelites, and the Ishmaelites sold it, you see, to Potiphar. So muna nga sa 39, alam nitong wala diri gabi, bisag kamo iya kanina kamo wala diri kanina sa buntag, o bisag kamo kanina sa buntag. Well, it pays to repeat this. All right, so Genesis chapter 39 and verse 1. And Joseph was brought down to Egypt. Don't finalize that, kasi
King Perio o na dili si Potiphar nga mao ang iya nga chief guard. And Potiphar, an officer of Perio, captain of the guard, an Egyptian, bought him of the hands of the Ishmaelites, which had brought him down thither. Tanawa sa verse 2, and the Lord was with Joseph, and he was a prosperous man. And he was in the house of his master, the Egyptian. So sa context, Potiphar, ha? So muna, kung ikaw gani gipalit, ikaw nga pinalit, you are called slave. Grabe ito sa Old Testament, no? Pwede rin ibaligya ang anak. O, di ba? Alright, so muna. Pero nindot dire, ako balik ko na, you know now the history before this, Genesis 39. Giunay siya sa mga igsoon. Muna nga sa itong Christian life, usahay, madivided ang ato hanga pamilya. Mo, di ba? Muna ingo sa Ginoo sa New Testament, I did not come to send peace on earth. See? His first coming ba? But I come to cause divisions. A mother-in-law against her daughter-in-law. A daughter-in-law against her mother-in-law. And so forth. So na, ang makadawat na sa pakigdait, ang pakigdait, nga ito madawatan sa Ginoo, personal. Isang pamilya pa sa mga divided. Pero, una, ingon sa Ginoo, si Jesucristo mismo, no? Don't forget this. Si Jesucristo mismo, gipersonalize niya na when he was still at the age of 12. That Joseph, Mary, nga iyang ginikanan, when they went to the temple in Jerusalem to practice Jewish, ceremony sa mga, mao nga, nasipyat sila nga pagpauli nila, wa nila mamatikdi nga si Jesus at the age of 12, wala di ay madala nila pauli. So mao na, nga pagpauli nila, yung ipagkita si Jesus ang wa makita, ato pa sa ilang magkasilingan, wa gyapon, aya pa sila nakaingon si Joseph ug si Mary, ay tingali, tuara dito nabilin sa Jerusalem. So you know the rest of the story, that Mary and Joseph went back to Jerusalem, og mao na, nagutana sila nga, kita ninyo ang among anak, hangtod nga ang usamingon, nada sa grupo na sa taliwala. Tiyan mo na, at age of 12, he was talking, you see, to the doctors, and lawyers. And then, tudlo siya sa mga ginikanan, katutawa na. May ato dito, okay na niya, Jesus, okay mo ginikanan, pagkita niya mo. May tindog sa Jesus, o kung sa gisulti, Jesus at the age of 12. Kinsa akong inahan? Kinsa akong amahan? Gitudlo niya katong mga sumusunod, nagatuo, nagapaminaw niya. Kini sila, ang akong inahan o mga amahan. So mao na, Jesus Christ made a straight testimony about His ministry on earth. Bisag underage pa siya. O sa gisumpay pa sa Ginoo. Ay ingon sa Ginoo, ang kanagatuman yun siya, nagatuo, o nagatuman yun siya sa kabuton sa amahan nga, maoy akong, katuyo sa pag-ari dire. Mauna silang akong inahan o mga amahan. Wist ye not that I must be about my Father's business? Napanalitan ikaw nga ginikanan, inahan o amahan. Malipay ka sa statements coming sa sa imong anak. Who is my mother? Who is my father? Kini sila. Ang nagatuo sa pulong o nagatuman sa panang naa.
Mao na ang akong mga inahan o mga amahan. O gisumpay niya, wish ye not that I must be about my Father's business. So mao na, what is the business of God the Father that He came to fulfill that business, to do the work of God the Father. And that work is heading to the cross until He shouted, it is finished. Mao na gikinahanglan sa matag Pilipino sa ato nga beloved Philippine Republic. Spiritually speaking, don't misunderstand that. Don't belittle that. Muna ang doctrine sa Bible. Dili Bible, Baptist, mao ang source niya. We are just be grateful, thankful to God for the truth that God has enlightened us about this. So muna ang testimony ni Joseph. Did you know that Joseph was a type of the Lord Jesus Christ? Did you know that? Oh, tanaw. Di ba giunay si Joseph? Muna ngon ta iparking ko na ni, pero kini nga punto kinahanglan nga atong i-review. Si Joseph was a type of the Lord Jesus Christ. Gawa sa kay Isaac. Mao ra gyapon. O di ba? So mo na si Joseph was rejected by his own brothers. Now about Jesus Christ, John 1:11. Oh, memorize na. He, Jesus Christ, came into the world, di ba? Oh, to save sinners. Pero sa John 1:11 up to verse 12, verse 11, he came unto his own. He came to his own, Jewish or Israel. But his own received him not. Na usa ingon sa verse 12, but as many as receive him, kita na mga hintil. When the Jewish people, you see, rejected Jesus Christ as the personal Savior, so Jesus Christ said, now I turn to the Gentiles. So muna ang pagkanindot sa Bible, Old and New Testament. Old Testament is a picture, a shadow. The New Testament is the object. Diba ninyo, tanan ng mga reliyon o mga simbahan, ibabaw ni yuta, gatudlo na. Pero mauna, ato gitudlo, why? Because this is what the Bible teaches. Right or wrong? Ano ang usahay? Maglagot ako, kaya ko sa negosyo pa. Daghan na ang lugi sa Ginoo. Kaya sa ato mga local churches, ako pag-experience gikan sa Davao, Digos, na ilabin rin sa Cagayan de Oro. That I've been serving the Lord here, Cagayan de Oro, since 1967. Iya pa, pero nagatuig. Wala nga usahay. Ay mga young ladies na to, mga young men sa manang gipang squat, you see, sa mga anak ni Satanas. Okay? So that is why si Joseph, kaysa naasawa ni Joseph, kaysa naasawa ni Joseph, sumuna nga, there is a 39 sa Genesis. Malayon ako nga, usahay maproblemahan ang mga hitsuraan. Natural mo na, di ba? Pasalamat ikaw nga nagwapa ka. Pasalamat sa ikaw nga lalaki nga gwapo ka. Pero be careful of being agwapa ang nagwapo. Kaya ang tentasyon, dako kaayo. O, tanaw, di ba? Si Joseph, he was just bought by Potiphar. Sa iyahang characteristic as a Christian, because Joseph was a Bible true Christianity. So mo kana nga Potiphar, gi-interest niya ang iyang pamilya, og mao na dako iyang respeto sa kay Potiphar. Sa kay Joseph, si Potiphar, dako iyang respeto si Joseph sa kay Potiphar. O si Potiphar, dako po niya respeto sa kay
Joseph. So muna, ang pinindot na rin, Joseph's relationship with God, spiritual matters. Joseph, in his younghood, sa manang believe in God already. Alright, so muna, iunay sa siya mga igsoon, half-brothers. O mao nga, sa katapusan sa iyang kinabuhi, napriso yun siya. Why? Kung kaya na-attracted ang asawa ni Potiphar. Tanawa sa Genesis 39. Oh. So verse 6, tanawa. In fact, let's go to read verse 5. And it came to pass from the time that he had made him overseer in his house, muna si Potiphar, gihimo niya si Joseph as an overseer in his house, and over all that he had, that the Lord blessed the Egyptian's house for Joseph's sake. Tanawara ka na Si Potiphar, gipanalanginan sa Ginoo. Why? Because of the praises, you see, of Joseph. Muna nga Bible believers, don't underestimate the blessings of God of being a child of God. Faithful in Christian life, serving God. Bahala na sa umsang posisyon o umsang problema. Ang problema, tanaw, apel lagi ang umahan. Sa verse 5, di ba no? That the Lord blessed the Egyptian's house for Joseph's sake, and the blessing of the Lord was upon all that he had, Potiphar na, in the house and in the field. So sa ato pa, may mga mananap na ini siya o mga umahan. Tanaw, ang problema, kung ikaw guwapo na ito si Joseph, Batano ba? And he left all that he had in Joseph's hand. And he knew not aught he had, save the bread which he did eat. And Joseph was a goodly person and well-favored. So, may itsura yun si Joseph. Sa bagay, natural mga Hudiyo sa manila. And well-favored. Sa ito pa, popular. Kung sa ito pa sa mga showbiz people, kasi may atong ma-example nila ng mga gwapo, ng mga artista, o gwapa ang artista. Kamulo ng bahala na. Alright, so tanawa, sa verse 7, and it came to pass after these days that his master's wife cast her eyes upon Joseph, and she said, lie with me. Murag sounds unnatural. Murag dili, maayo nga ilitok. Pero sound man na, ginabasa naman nato sa Bible. Sabot mo? Muna nga usahay, kini inyong kubos nga pastor, mahait usahay, magtudlo, magwali. Why? Tungod ini temptasyon. Pila na ka mga women, atong mga young ladies, mga faithful sa young people, pa faithful sa choir, sa manana, but because of this, guwapo, na disgrasya, mag-profess sa manana, taon-taon, lupad, hangtod karon wa na. Can you blame me? Not to give, you see, straight forward, baliko, tarongon. So mauna, nga sa ikaduwa, gibuhat gyapon ni Mrs. Potiphar. Agoy di gyapon si Joseph. O sa ingon ni Joseph deo, tanawa sa 39. Mo na ginatawag ng mga true fundamentalist, Bible, true Christianity. Sa verse 8, but he refused and said unto his master's wife, behold, my master wotteth not what is with me in the house,
and he hath committed all that he hath to my hand. There is none greater in this house than I, neither hath he kept back anything from me but thee. Si tanong, no? Straight gayon si Joseph. Way mga butang diri nga gitug, nga dili gitugyan niya si ni Sir Potiphar kanako. Way lain siya nga gitugyanan ako ra. Apan kinahanglan nga protektahan kanako. Nya buhaton nako ang imo nga tinguha alang nako. No way ingon ni Joseph. Tano ha? Sa verse 9, there is none greater in this house than I, neither hath he kept back anything from me but thee. Because thou art his wife, how then can I do this great wickedness and sin against God? Mao ka na ang angayan nga atong pagabuhaton sa atong kaugalingon samtang aniya pagkita ning yuta. Young people, think about it. Be thankful and be grateful to God na may tsura ka, may lawas ka, pero don't abuse. Right or wrong? All right. You cannot blame me saying that because you say, we are just basing right here, you see, the Word of God. And besides, in pastorate, I experience. Ano natawag ba nga? Be thou in example, in word, Bible na, and in your conversations. So mo na, ato ginabuhat. So mo na, si Joseph, ipugos ngayon ni Mrs. Potiphar. Direk, ipugos siya. Og mao na sa midagan si Joseph, gunita may sinina, og mao na nga ang gisi, bilin sa iya nga kamot, og mao nga misinggit si Mrs. Potiphar. O tanawan ninyo, mga gwardiya sa mana, mga helper sa mana na. Tanawan niyo gibuhat nining slave, nga gipalit sa akong mister. Niya, ang gisi sa iya nga sinina, kay iya kong gipugos. Nakundi, kasi nagpugos, si Joseph o si Mrs. Potiphar? So muna, church, be careful about what language you heard. Tingali mga baka, mga tabi sa mga balik. Sa muna, ang ibutang ko diya sa pultahan diya. Di ba? Kita niya na diya. Pagkakita ko na diya sa bookstore diya sa Gaisano, ako gipalit. The giants in your heart, sabi na, the giants, he said, that attack you. One inside of you is greater than the giants outside. So, mga simpulong, nagikan sa kasing-kasing, gilitok sa baba sa na, biisag unsa pa nakadako. Ginoo na sayo na ang ginoo mo control na yan. So, muna, tanawa sa versikulo 12. 39 kaya po tanong. And she caught him by his garment. Natimani ani, after you see Joseph refused the first attempt that Mrs. Potiphar, you see, did to him, to have, you see, a physical, sexual relationship. Because Joseph said, I respect your husband. Much more, I don't want to sin against God. I'm still a single young man. Wa masang resulte diya, pero dili pamilya si Joseph. So na, ako balik ko, don't abuse of your being guwapo. Don't abuse of yourself being guwapa. Muna ako, nakasala ko sa Ginoo na kinibayhan na ni, in love yun ako. Why? Action speak louder than word. Ako testingan, adaan palagi ko. Pero salamat. I will not make it clear and long. I did not committed the same sin.
patakaan ako ang pag-abuse. Na, pasalamat ako at the age of 84. I have not done that. Except my wife. Ganaan may apo na. Apostohon. Na, sa verse 12, and she caught him by the garment, saying, lie with me. And he left his garment in her hand and fled and got him out. And it came to pass when she saw that he had left his garment in her hand and was fled forth, that she called unto the men of her house and spake unto them, saying, see, he hath brought an embryo. See, he, yang bana, hath brought in an embryo. Oh, mana Israelite na, unto us to mock us. He came in unto me to lie with me, and I cried with a loud voice. And it came to pass when he heard that I lifted up my voice and cried, that he left his garment with me and fled and got him out. And she led up his garment by her until his Lord came home, kamao si Potiphar. And she spake unto him according to this word, saying, the Hebrew servant which thou hast brought unto us came in unto me to mock me. And it came to pass as I lifted up my voice and cried, that he left his garment with me and fled out. And it came to pass when his master, Potiphar na, heard the words of his wife, which he spake unto him, saying, after this manner did thy servant, to me, that his wrath, at ano ang kasuko ni Potiphar, that his wrath was kindled. Uy, nagpula tingali ang dahong o ang dunggan. Astang mata tingali ni Potiphar, nagpula sa kasuko. Oh, marami yung sa verse 19. And Joseph's master took him and put him into the prison, a place where the king's prisoners were bound, and he was there in the prison. Pero tanong ang blessing sa verse 21, and the Lord was with Joseph, and showed him mercy, and gave him favor in the sight of the keeper of the prison. And the keeper of the prison committed to Joseph's hand all the prisoners that were in the prison. And whatsoever they did there, he was the doer of it. The keeper of the prison lacked not into anything that was under his hand, because the Lord was with him, Joseph, and that which he did, the Lord made it to prosper. Mauna kung usan ng mga problema nga imong sinate, madunggan sa mananaa, apan bakak sa mananaa, ayaw pagka-discourage. Why? Because God said, vengeance is mine, I will repay it, said the Lord, period. I don't know, wonderful testimony ni Joseph, di ba? Sumo na siya, church. In times like this, we need the Bible. Are you, right now, where you are sitting right there? What is your answer to the question? Do you have the same relationship with God like Joseph? How in the world that I can do this? To commit sin before your husband. Much more to my God. Don't you ever lose that. Don't lose the answer. It's up to you who to believe and obey. God or your master? Both na lang. So, na, sa'yo na ka na, bisa ka tuwa sa prisuhan, number 1 pag-iapon siya nga, head sa mga prisoners. Why?
sa iyang life testimony, dili ikalimod that he was a godly man. Alright? So mo na, there is 49 ba to? 49 ba to? O sa chapter? That Joseph ended to Perio. Mga damgo sa mga prisoners, dili sila malipay tungo kay walay maka-translate, maka-define sa ilahang damgo. At iba na nato God spoke to the people in the Old Testament, sometimes through the prophets. Sometimes God will speak to the people, you see, through dreams. Diba? Ang Biblia, wala pa kompleto. Pero karon, it is being misunderstood. The Word of God is being twisted. Okay. Ginabase ra gyapon nila, you see, sa man's tradition. Uban pa, gibase nila ang ilaha nga kining baruganan sa ilang pagtuo sa pinaagis damgo. No, God will speak to us now through His perfected book we call the Bible. Sa mao na si Joseph sa wa pa siya maminyo, si Potiphar gihangyo sa hari nga ang ako damgo tinuod man ka kani mga testimonies nga si Joseph nga piniriso nato nga maoy translate sa ilaha nga damgo. So mo na nga ang hari nga mao si Perio gipagawa si Joseph. O karon giignan ni Perio. Tinuod ba? Nga ikaw mao maka-interpret sa damgo? Itong mga nang damgo sa manang unya, ikaw ramang misulbar sa kahulugan sa ilaha nga damgo? O nang itubag ni Joseph with humility. Senior hari, ang source sa ako nga kining kaalam, wisdom ba? Gikan sa Dios, sa akong Dios. So mo na, mao ba? So mo na nga ingon, ni Potiphar, nako'y problema sa akong damgo. Be? Ingon ni Joseph, yan siya, masa mong damgo, sir? So mo na nga nagdamgo si King Perio sa ginatawag mga malampuson nga mga katuigan o problema nga mga katuigan. Yan damgo ba? Blessing and ginatawag mga curse, pagtunglo, famine sa mga na 7 years of fruitfulness. And the next 7 is famine. So muna ang ingon ni Joseph sa pag-interpret sa damgo sa hari ug mao kana nga nalipay ang hari. So muna nga wala niya nagipabalik si Joseph sa presuhan. Agohoy, so bao na. Wala na. Tanaw, gi-promote siya sa hari. Basta sa 31, sa 41, tanaw. Man yan, napreso siya. Pero si Joseph, wala ma-discourage. Dugay na, gitinuntuhan sa siya, giunay sa siya ang mga igsoon. Karon dire na, samtang siya slave na, problema. Pero tanawa, ang sa nga itong text kanina sa buntag, 2. Romans 28 o Genesis chapter 50, verse 20.
Romans 8:28, and we know, Christian Science, yeah? Paul said to the churches you see in Rome, Bible churches na, and we know that all things work together for good to them that love God and to them who are the called according to His purpose. Now just think about the life of Joseph. We cannot abandon, you see, God's plan and will and purpose for his life in spite, you see, of the troubles, the problems that he had experienced, started with his own brothers. Kasabot mo, until dito na siya, baligya, you see, sa kay Potiphar, captain of the guards of the king in Egypt, until nga si Peryo mismo, ang iyang mga magicians, ang iyang mga interpreter sa manana, nga sa pagkakaroon, naragyapon, di maka-interpret sa damgo, hugmao nga salamat sa testimonyo sa mga prisoners, nga ilang nasinati sa wisdom ni Joseph. So that is why Peryo was happy. So muna, sa chapter 41, tanawa, sa inyong Bible, ano? Ako kamo baya, gina remind, when you go to church as Bible true Christian, serving the Lord, especially to our church members, have a Bible and bring your Bible to church. Okay? So, tanaw mo dito, sa verse 37, and the thing was good in the eyes of Peryo and in the eyes of all his servants. I-interpret na ni Joseph. 7 years, fruitfulness, blessings from the farm. And the next 7 years, famine. Sumuna, nga si Peryo, yorderan yang mga sagop, mga farmer dyan sa manana, nga magtanom og daghan. Di ba? Sumuna, masagwaan na dire, pero masipiyat mo, nga mao na ang gibuhat sa hari pag-interpret ni Joseph sa iyang damgo nga may cause og problema sa hari. So, nindot ang kinabuhi ni Joseph. Dano sa verse 30, and Peryo said unto his servants, can we find such a one? Muna I like this. Muna kung gagamit mo sa inyong Bible, underline this. God gave a special attention bisag usara dining kalibutan, bisag usara sa usa ka local church. Ayos muna nakapalawom sa akong una-una. Tanaw sa verse 38, dikan sa baba de Paraon nga hari, and Peryo said unto his servants, can we find such a one as this is a man in whom the Spirit of God is? Now think of that. Dili ang simbahan maon muhatag na ang tinuring nga simbahan nga mutudlo mawali sa pulong sa Ginoo maka-contribute nasamot na katong mga dili mo tuo sa Biblia. Terrible ka na verse 38. Ambot na lang. Tanawa sa verse 39. And Peryo said unto Joseph, he just came out from the prison, di ba? Ano you see when you talk about this? Atong iabay ang problema karon worldwide kini COVID-19. Don't allow yourself, individually speaking, to destroy your Christian life, your personal relationship with God. Bahala na bisag naapay order sa war sa manana o sa ato nga national government. Magsabot na lang ta. Pero dito sacrifice. Just like the sacrifices that Joseph did sacrifice. Right or wrong? O, tanaw sa 39. And Peryo said unto Joseph,
For as much as God hath shewed the old days, there is none to discreet and wise as thou art. Thou shalt be over my house. Kanya to kay Potiphar na nga chief captain sa iyang mga gwardiya. Karon ang hari na mismo. So mo na ang Romans 8:28. Muna ako pasalamat ako nga na-plaster ko diha dugay na. Bahala na ako sa problema sa simbahan. I hang on to myself. I please myself. Romans 8:28. Na pero kung dili ka related, spiritually related to God, salvation-wise, you cannot claim that. Someone is Joseph. Okay? Thou shalt be over my house, and according unto thy word shall all my people be rolled. Hala ka! Sa ato pa si Joseph became a ruler. Leader of his kingdom under him as a king. Now, kayo belittle the fruit of your Christian life. Kani Old Testament ba yan eh? Pero tanong, gigamit yung period din. Gamit ko siya sa pulo nga spirit. O, di ba? Sa verse 28, can we find such a one as this is, a man in whom the Spirit of God is? Christian people, kung gagamit kasi ng Biblia, iabay daw kung na-space in verse 38, iabay ninyo, Romans 8, verse 8 and 9. Romans chapter 8 speaks of the Holy Spirit in relation to the believers. If you don't have the Spirit of God, through Jesus Christ, the Bible says, if any man has not the Spirit of Christ, he is none of his. Even though you are telling, you say, anybody that you are a Christian, but without, you say, the manifestation of the work of the Holy Spirit in your life, you are a liar. Just like Mrs. Potiphar. So muna, nga sa Romans chapter 8, he that is being led by the Holy Spirit of God are the children of God. You see? The effectivity, spiritual effect of the Old Testament and the New Testament. The Old Testament is a picture, a shadow, but the New Testament is the object. That's what we are now. That lasted 20 years. What kita ka man? Sa posisyon ni Joseph, nag-promote siya sa hari. Di ba? Ruler, to be rolled, shall all my people be rolled by the only in the throne will I be greater than thou. Ago! Ingon sa hari nga si Paraon, ikaw ang sunod nako nagamhanan sa nining nasod nga Egypt. Ang trono ra ang diferensya nimo nako. Can you imagine the great promotion of the second to the youngest of the 12 tribes of Israel? Sa ako, sa manana, bahala na ni COVID. Bayisag mamatay pa ko. Right? We are being assured by God of our relationship in heaven. So, mauna siya po. Let us not allow you to be discouraged, whatever problems that we may face in life. Just think about this one person, Joseph. So, muna nga Egypt is the type of the world. Kanaan, balik sila sa Kanaan. Kanaan is a type of heaven. So why we allow ourselves to be controlled by the world and to be discouraged by the world?
If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the place of the pride of life is not of the Father of the world. And the world passeth away, but he that doeth the will of God abideth forever. Oh, grabe yung mensahe, no? Telyoso mo na. Verse 41, and Pharaoh said unto Joseph, say, I have set thee over all the land of Egypt. And Pharaoh took of his ring from his hand and put it upon Joseph's hand, and arrayed him in vestures of fine linen, and put a gold chain about his neck. My gracious! What a different look now sa personalidad, you see, ni Joseph. Huwag niyang sing-sing, gitaon sa kamot ni Joseph. Tagaan pag nindot nga sinina, identity of being a ruler of his kingdom. Na, o sa ngalan na ito sa New Testament, be? Sayo na ka na, from lost dead sinners, gitawag na nga sin. O, diba? So, mao ka na, kambong, mga naanay knowledge sa pulong sa Ginoo, may tungod sa kabubuton sa Diyos, may tungod sa personal nga kaluwasan. Don't belittle it. Right now, do it before it is too late. So na siya, folks, nga si Joseph, ato na lang ako kay alas 6 just now. Ito yung Bible sa chapter 50. Chapter 50. The last chapter naman di ba? So mo na yung hulagaway sa atong ending ending boundary of this present age. Nga ang kahingpitan sa ato nga ending present age that lasted now 2020, mao na siya. That Jesus Christ will come on the earth. O the Israelites, itong mga patay na, Jacob, Abraham, Isaac, sa Manaas, Joseph, ang ilang youngest brother si Benjamin, nga nalipay si Joseph, nga sa taliwan niya sa pagbaligya, yun sa iyang pag-igsuon sa mga na-miss niya, ang iyang mangod, huwag niya na makita. Sumauna nga, palit nila o pagkaon, mais dito sa Egypt, because they heard that during that great famine, that Egypt was available sa supply sa mga pagkaon, sama sa mais, sa mga corn. Dili na prioritize nila ang rice. So, mauna yung gisulti ni sa Genesis chapter 50, verse 20, ano? But as for you, una ni katapusan, pag-meet sa iyahang mga half-brothers nga maoy, because of the greatest problem sa iyahang personal life, sa mga kamanguran nila, tungkol sa ginatawag nga the sin of jealousy. Nga Joseph, nga ilang mangod sa manana, isultihan ni David nga ang Ginoo nagatag sa iyang mensahe sa iyang lamgo, nga sila nga iyang mga magulang, muyukbo niya, mga lagad sila, sa mga iyang magulang, si mga lagad, kaniya sa mga mangod. So mo ka na, nga, humanly speaking, you cannot blame, you see, the older brothers. Nga makita nila, nga, one-sided ang gugma, you see, ni Jacob sa kay Joseph. Now, ikadua, muna damgo ni Joseph that his older brothers will serve him, will bow down before him. So muna, nga he was threatened to be put to death. Number 2, he was sold. And then number 3, lastly, the third time that he was sold, you see, si Potiphar, chief guard, you see, sa Egypt. You see, muna nga nindot na Romans 8:28, right? Alright, so muna nga bisag di kita matagbaw sa mga tubag sa question. Kano nga man yung COVID-19?
Nga naman yung worldwide man yung problem. Stay home sa mga unsa pa. Kano sa man yung mahuman. Nobody can answer that. Only God. Romans 8:28. Sama na yung David. So mo na, nga ang mga igsoon ni David, nasayon na sila. Ay, nga ilang nga manggod, nga ilang gitinuntuhan sa manang naa. Sa mata sa publiko, sa mata sa ilahang mga close relatives sa manang naa. Ang ilang nga gibuhat sa manang naa, dili lamang sayop. Sa ilahang nga mga loved ones sa manang naa, close family, loved ones. Apan sa the whole society, sa palibot nila, mauna nga si Jacob, samtang buhi pa, i-advise ang mga older brothers. Sa ilang sala, gibuhat nila si Joseph. Nga mauna ang ruler dito sa Egypt. Palit na sila itong kwarta. Mapalit na sila, Joseph, sa pagkaon. Mauna nga si Joseph, kung nagkatana nga, asa mo, magikan. Resulte sila. Pero si Joseph, masayon. Sila ang igsoon niya, huwag masayon. Nga, ang in charge sa Egypt, si Joseph. So muna nga si Joseph, sa hilong ra, naghilak. Nagutana siya, dito din magikan sa Israel. So muna, kamusta inyong amahan? Buhi pa? Buhi pa, sir. So muna, kaduhang, pagbisita nila, muna nga si Joseph, palit sila. Muna nga ang kwarta, wala sila kay balo, kasi Joseph, ang kwarta, gibalik dito sa sako. Ngayon lagi, pabutang ka ni Joseph. So muna, pag-abot nila dito sa Kanaan, sa Jerusalem, pag-ablin nila, samot nilang problema. Ni araman ni kwarta nga atong bayad. Basi nila, nakabalik dito. Basi baharan kita nga nangawat sa mga na. So na, problema, di ba? Pero Romans 8:28 yapon. Agoy, mo ka ng blessing sa Romans 8:28. And we know that all things work together for good to them that love God and to them who are the called according to His purpose. So muna dire sa Genesis chapter 41 up to chapter 50, the last chapter. Sa muna nga sa buhay pa, nga mahan, nasayo na nga mahan, sa terrible nga sala nga gibuhat, you see, sa mga magulang ni Joseph, so nga sa wap mamatay si Jacob, i-advise niya ang mga magulang, kamagulangan niya mga anak, you go back to Egypt as an apology. Mangayo magpasaylo sa inyong manghod nga si Joseph. So muna, nagikan diri sa verse 15, sa Genesis 50, muna nagibuhat. So muna, kapag abot nila dito sa Joseph sa Egypt, so mo nag-ingon yung mga igsoon, no? We prayed nag-ingon yung ilang mga magulang ba? We prayed forgive the trespasses of thy servants. Sita no, admitan na sila. Ilang manghod, ilan ang master. Sila, servants. Grabe gini usahay kining pride, di ba no? Pride goeth before destruction. Muna lisog yung kung gikan ka sa nasod ng mga tikalon. Muna akong nudunggan ng mga tao sa Negros Occidental, mga tikalon. Pero mayon lang, mga tikalon, daghan na nasib o gitawag sa Ginoo ng mga pastors. You see? Alright, so pulo nga tikalon sa Cebuano nga pinulungan, garboso. That's the first sin that Lucifer committed. So mauna, nga nanghilak ang iyang mga igsoon, nga nangayog pasaylo, mayo na lang. Amen? Na mausap si Joseph, may hilak sa verse 17. And Joseph wept when they spake unto him. And his brethren also went and fell down. Ako ni natuman na, nga sa damgo ni Joseph, samtang si bata pa, nga iyang gitestimonyohan, ang iyang mga magulang sa mga na, nga ingon sa Ginoo, sa pinagi sa damgo, nga kamo akong mga magulang, musilbi mo ka na ako, o managyukbo mo na ako. Mao ka na, mao na nakadugang sa kasuko sa mga igsoon,
gawas sa primero nga sayop nila, that they became jealous of their father's love. That the father, Jacob, loved Joseph more than all of the older brothers. Na dire, toma na ang damgo. So muna, we cannot expect nga ang tanan nga mga tao, bisag sa ato nga simbahan lokal sa mana, I cannot expect sa preacher, pastor sa mana, o uban pang mga local churches, nga nag-stick sa pulong sa Ginoo, that we can expect, you say, nga mutuo, tanan sa pulong sa Ginoo, dili. Pero salamat nga sa unahan, through Romans 8:28. Tanawa, the last chapter. Grabe, no? Mauna, nga usahay, magkakataas sa ato nga Bible lesson, Sunday school of worship. Alright, so mauna nga the blessing of all blessings, in spite of all the troubles and problems, is the blessing of salvation that we receive. So, dana, testimonyo ni Joseph sa iyang mga igsoon. Nasa iyang mga igsoon, nga nahadlok sila, nga panimaslan sila, you see, sa binuang nga iyan gibuhat, sala nga gibuhat nila sa iyang igsoon, nga karon ruler na sa Egypt. So mo na nga si Joseph, may encourage nila, ayaw mo kahadlok. Di ba? Ayaw mo kahadlok. Kay kini plano ni sa Dios. Bisag tinuod gayon nga binuang dako nga sala inyo gibuhat alang nako. Pero tanawa, what is my position right here now? Under the kingdom of Perio, King Perio. Na siyempre, common sense, is the number one trusted under the kingdom of Perio in Egypt. Natanawa, sa verse 20, una nga, maayo gini nga atong i-memorize ni. Ha? Nga bisag, di kita kasabot, no? Ano gini COVID-19 sa manana, nga ano man just entrust COVID-19 to God, to Jesus Christ. We have His divine, the spiritual authenticity of His divine words we call the Bible. So muna, nga si Joseph, appeal siya, looking forward ba, sa Romans 8:28. And we know that all things work together. Evils versus righteousness, peace, blessings. And we know that all things work together for God to them that love God and to them who are the called according to His purpose. So Joseph, called by God for this purpose. O sa purpose, sa verse 20. And as for you, my brother, you thought evil against me, but God meant it unto good to bring to pass as it is this day. For what purpose? Romans 8:28. To save much people alive. What kind of life? Isgutan ni Joseph dire. Oy, niapa sila sa kalibutan sama nato. Sa dako nga famine sama na kung walay supply sa Egypt nga akong in charge dire. Di daghan na namatay, wa mo karon dire makare. So mao na. I-appeal na to dire unsay mga problema before COVID-19. Karon i-appeal ang COVID-19. Amen ba? So mao na. Joseph, gipalo niya gayon ang suggestion sa ilang amahan nga si Jacob. Na siyempre, si Jacob,
tawag ni Joseph, di ba? Pagkibalunan ni Joseph nga, buhi pa ilang amahan. Si Benjamin, nga, kamanghuran nila, buhi pa. So, mo na, gipa-transfer gayon ni Joseph, ang Israel sa Egypt. Ang to namatay, before namatay si Jacob, iya nga gihangyo ang iyang mga anak, mga apo sa mga na. Timan ninyo ha, namdumin ni. Kay musugot mga hari nini. Foreigner naman kita diri sa Egypt. Di ba? This is not our permanent citizenship and our nation. We are Israelites. So mo na ngayon ni Jacob samtang buhi pa siya mihangyo siya nga. Timan ninyo ha, ako diri ko mamatay sa mananana, bisag ilubong pa ko. Timan ninyo, kaluto ninyo ang lubnganan, there will be a time nga inyong kaluto ang lubnganan, ug nga ako nga bukog, kuhaw ninyo, dito ibalik sa Israel. So mausap diri sa chapter 50. Ang iyang mga igsoon nga may apologize na, because Joseph, God used him to save much people. Namo na, nga gikan sa human, material, gigamit si Joseph, di ba? Pero mas labaw na sa spiritual. So, mao na nga kanang bukog, asahin na, kaingon ni Joseph, mausap ako mga igsoon forget the past sa mana. Kalimtin na to, ang mga problema, kahadlok ninyo may tungod na ako. So, mao na ngayon ni Joseph, palihog. Ang atong kaliwatan, yung mga kaliwatan, kung diri ko mamatay, so mao na nga, mao na nga akong climax, di way laing yun. Mao na sa atong mga church members, especially sa atong mga heads of our families. Dako ang ato nga kini responsibilidad sa tubangan sa Dios. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved in thy house, di ba? Alright, so muna nga diri sa Genesis chapter 50, diri pa ko na re-reminded that we are strangers here on earth. Mao na nga dili nato i-finalize atong kinabuhi niningiyuta sa manana. Dili ato tagaan priority ang atong relasyon sa Ginoo, because the Bible said in the book of Hebrews and other epistles, they look for a better country which is heavenly. So mao na dili pa ko nakakuan nga ang ginatawag ba nga pagsunog sa lawas nga binatay bitaw? O sa term na embalm, di ba? Embalmation, di ba? Abi na ko na to, dili pwede nga embalm. Because from dust thou art, and dust thou shalt return. So sa bagay, embalmation, kung magyapon nag-abog, di ba? Muna nga katapusan diri, mausap ihon David. Diri, pagkamatay na ako, sa mga dada nga akong lawas, balik sa nasod sa Israel, sa atong nasod. Natanaw sa verse 25 up to verse 26, last na ni. And Joseph took an oath of the children of Israel. Part na siya as the 12 tribes of Israel, saying, God will surely visit you, and ye shall carry up my bones from hence. Say, ruler sa Israel, di ba? Sa Egypt, I mean. So, mga kana, ibalik niyo ang ako nga lawas o bukog, gikan dire, paingon dito sa atong nasod, gitawag Israel. So mo na sa 26, gi-embalm ang lawas nga minatay ni Joseph. Muna nga ay treasure this.
Kaya ito, sayo pa ako judgment, balmisyon. Dili na, unbiblical na. Ay, niya, mandi ay. Sumawa na, tanawara. Sa kadugay na to sa ministry, dili pa ko na sayon. Muna ang importansya, ang pagbasa, pagtuod sa Bible, panahon sa simba. See? O na, sa verse 26, so Joseph died. Pila edad niya? Ano? Being 110 years old. 110 years old. And they embalmed him. And he was put in a coffin in Egypt. All right? Church, this year 2020, anytime we will bid goodbye to this earthly Egypt world, nga murag, decaying na, reserved unto fire against the day of judgment before the 7 years tribulation, before the millennium, after the millennium. Only God knows how long after the millennium that 2 Peter chapter 3 will be fulfilled. God destroyed mankind through the waters in Noah's time, in Noah's age. But the heavens and the earth which are now are reserved unto fire. Mas worse. Kayo. Alright? Sa chapter 3. Okay? So, na, unsa man ang ngayon nga itong buhato sa ito pagkinabuhi. Bisin. Like Joseph. While he was still young. Like David while still young. And then, they continued. They continued. They persevered. Minatawag nga, with distinctive and perpetuity. Perpetuity, sa ito pa, continuity, without stopping. Halaka. Alright, so muna nga sa Biblia, we must continue in the Word of God. We must continue living, saved by faith, live and serve by faith. Oh, muna, wala na tayo. Oh, muna ako, gisulat dere, sa John chapter 8:31, Jesus Christ said, if you continue in my word, Bible na. We are saved by the influence of the Word of God. Now, Jesus Christ said, if you continue hearing, obeying my word, you are like Joseph. Niya pa. John chapter 10, verse 26, my sheep, mga Kristiyana, like Joseph, my sheep hear my voice, His words, and they follow me. See? And I give unto them eternal life. And nobody, no nothing, can take or stop or end that life. Because Jesus Christ said, I give them eternal life, my sheep, through my word. John 15:9, continue ye in my love, Jesus Christ said. Natanaw ka? The greatest word of the Bible, out of the 3 great words, the greatest of these 3 is love. So, mauna siya. Our love to God, to Jesus Christ. What else? Husband, love your wives, even as Christ loved the what? Church. Muna problema sa mga magtubo sa Ginoo. Diba? Ambot ninyo. Pero, mamo natin responsibilidad sa mga alaga sa Ginoo sama na ito. Feeding the church. More importante, why we ought to love the church? Why? We will never grow if we will not, you see, be regular, you see, in attending, serving, living, serving the Lord to the church. Feed the church of God. The Apostle Paul said, I have not sent to declare unto you all the counsel of God. See?
Sa Acts chapter 20, di ba? 28 ba to? Alright. Feed the church of God, which He purchased with His own love. Now, how can we love? So, na po, Acts 1:14, continue with one accord. See? Kasabot mo na? Kung sa context, sa introduction sa the book of Acts, Acts is the work of the church that Jesus Christ founded. So muna, ang pag-importante, nga there is a 1:14, continue with one accord. Agoy! So muna, ang pag-importante sa church attendance. So muna, you cannot blame me not to be more basic and fundamental about this. Nga naman, tungkol sa problema sa stay home. Na kung dili kita ma-remind sa Ginoo ini, kung dili siya, ay salamat. Naana ko'y mga rason nga nga di na ko makapitfall sa akong church attendance. Bahala mo. Continue with one accord. Di church, di ba? So na. Hebrews 10:25. Forsaking not the assembling ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another as a local church, as we see the day approaching because of the COVID-19. Na, saan ako pagmubo na eh? So, mauna siya, folks. Acts 14, verse 21 up to 10:22, exhorting them to continue in the faith. Na, saved by faith, all right? Do your job as an elder or pastor of that local church. Exhorting them to continue in the faith. Colossians 2:7, rooted and built up in the faith. Wow! Colossians 1:23, if ye continue in the faith, grounded, settled, and be not moved away from the hope of the gospel. So muna nga Paul's conclusion, nobody, no nothing, apel ang COVID, can stop me in serving the Lord, whether in life or in death. But for to me, to live is Christ, and to die is gain. So muna nga, I like these words spoken by the Lord. If ye continue in my word, Bible. Muna pagkadelikado kayo. Muna ako, usa sa akong concern is serving the Lord through the church. Why? Tungkol nining, warning. If, nga mo nagiuna ang pulo nga if, sa ito pa, why siguro? Why siguro? Dili tinuod, if you will not continue in my word. Our time is up. Alright, so muna. Grabe. John 15 verse 9. Continue ye in my love. Namo na, kaning COVID-19 or whatever pasama na nga mahitabo sa kalibutan, sama sa na-experience ni Joseph. Get this, kadili ko malimot yan. Ito ang pulo nga love. 3 great words in the Bible, faith, hope, and charity. Instead of love, gigamit charity. Why? Putting love into action, mo na ginatawag charity. Pero kung gamit ka na sa love, I love you, I love you, I love you, pero walay practicing, without putting it to practice. So that is why God used the word charity, that out of these 3 great words, the greatest of these 3 is charity. Wow! Sa muna nga ito, pag kinabuhi, pagpangalaga sa Ginoo, just like, reading the Bible, tuod the Bible, basa sa balay, sa mananaa. Ayaw nga nga sa simbahan. No. Importante nga atin sa simbahan for further food feeding towards Christian growth.
Di ba? Pero sukad nga ikaw naluwas. Pinasubay ra gyud sa gugma, kaluoy o grasya sa Ginoo. Through faith in Jesus Christ, Ephesians 2:8 and 9. Ang ilhan nandiya, sukad karon. Base kung di ka kapasar na sugdi karon. Bible sign. Why? Muna ingon sa Ginoo, di nga ako gibutang diri oh. John 8:31, if you continue in my word, then ye are my disciple indeed. Ako di, makapahinuktok, di ba? So muna nga, beginning tonight, kita start, examine ourselves. Pero ingon na, Paul bitaw, 2 Corinthians chapter 13, di ba? Examine yourselves, whether you be in the faith. Did not know yourself? You did not know yourself how that Christ is in you, except ye be reprobates. Sa mga nawarnay, sa second book of Corinthians chapter 13, verse 5. So mga na siya, folks. Kaya ito, pagsuwat diri. If you continue in my word, why? Sanctify through thy word. Thy word is faith. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Saving faith na. Alright, so muna nga Jesus Christ knew that one of the first sign of a true child of God ang relasyon sa 1 Peter chapter 2, verse 2. As newborn babes, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. Muna, church, you cannot blame me. In times like this, Jesus Christ is coming soon anytime. Muna, nga ato gina-repeat kini, the basic fundamental doctrine about personal salvation. So, muna, kung ikaw gaduda sa imong kaluwasan, better do it before too late. Before is too late to make a personal decision. Okay? And then, tinuorag yung kita nga, saved by our God in the person of the Lord Jesus Christ through the finality of His divine word, we call the Bible. So be it. Pasalamatin Ginoo, and then, whatever problems that you face in life, back again, you see, sa problema ni Joseph. Let us emulate the personal testimony of Joseph, of his personal relationship with God, spiritually speaking, by faith, related to God, through His words, wa pa makumpleto Biblia. Masamot kita nga nakadawat sa panalangin sa Ginoo. We have a perfected 66 books from Genesis up to Revelation. Panahon ni Joseph sa manana, wa pa na. Sa panahon ni sa Mateo sa manana, wa pa makumpleto ang Biblia. None karon. Jesus Christ said, John 5:39, search ye the scriptures, for in them ye think ye have eternal life, and they are they, the prophets, appeal na si Joseph, appeal na si Jacob. Sa New Testament, John the Baptist, the forerunner of Jesus Christ, the apostle sa mananaan, mga local leaders of our local church, and they are they which testify of me about your preparation for the rapture. Ayaw na i-prioritize ang reliyon simbahan, apil ang Bible Baptist. Ang imong pagabuhaton, sama sa gibuhat ni Joseph. Personal regular. Huwag kabang kaaga na iyahang mga older brothers. Muna sa kaluwasan. Salvation that God, you see, has given to us, it is a personal responsibility. So muna, let us not take for granted of that. Again, ilabi na kita nga mga heads of the family. O kamo nga mga
older young people na, ambot na lang. Because you see, Jesus Christ is coming anytime. Ang tinuod ra nga luwas, sama sa kaluwasan ni Joseph, mura i-rapture. Na out of 12 tribes, 12, usara ang nagsugod nga purik. So muna nga, kung kita mag-isgot nga tungod sa kining eternidad, eternidad pengo sa langit, sa mga luwas, eternidad sa inferno, sa way katapusan. So muna ang Ginoo naghatag nga kadaan, nga mas luag ang dalan paingon sa inferno, ug daghan na nag-agi diya paingon dito. Pero inferno, fire with brimstone, forever and ever. Ang dalan paingon sa langit, sama niyo, Bible way, narrow, very narrow, and few are going there. Na usa may example na sa Old Testament. Ano? When God destroyed mankind during Noah's time, pilara ang nasib sa lunok. Walo. Na karon 2020 na. Sumaw na siya po. Igbalik sa Ginoo. Pilara ka buo ka ang i-rapture. Sumaw na nga kanang rapture, may hulag buhay sa Old Testament. Kinsa ang wa mamatay? Nga example sa rapture. And Enoch walked with God and he was not because God took him. Kinsa pa gawas na Enoch? Muna nga example nga diri mabilin after the rapture, wailain o dili si Noah. Naluwa si Noah tungo kay ana sa susunod sa arka. Milutaw yun si ang arka, ato sila sa sulod, mauna ang 7 years tribulation. You will be here. Pero pila ra ka po. Alright, so mga church, that's why I keep on repeating this. I enjoyed teaching and preaching like this topic. Why? This is the basic Bible fundamental doctrine that in times like this, we must prioritize. Amen ba? Alright. So, mauna, ang pag-question ko, yung nini ba? Kita nga mga parents, lipay na ta, tanan nga mga parents, sa atong lokal nga simbahan, bisag di ka, bisita na din sa atong simbahan nga lokal, lain ka, dito ka sa lain nga simbahan, sa manada, pariya sa gayapon. How about when the rapture takes place? Like the finality of Joseph's life. So, mauna. Bahala na. Muna ako kay encourage si Brother Espinosa. Brother Espinosa, sorry, Pastor Espinosa, ako makabisita niyo mo. Let us pray for Brother Espinosa. Sa iya nga cancer problem. Iampo na to ang lumbia. Okay? Now, balik sa Romans 8:28. Wow! So mo na nga, sukad karong gabi na. Kanina pa sa buntag, hangtod karong orasan, di kagabi 4:37 na. Let us memorize Romans chapter 8. Romans 8, verse 28. Kay apil diya ang COVID-19. O kung ano pa yung musunod nga, mas labaw pa sa COVID-19, still, iabay ang kinabuhi ni Joseph. Okay? So muna nga si Joseph, dito namatay sa Egypt. Gitagaan siya o asawa, suggestion you see, ni Hari Paraon. Ang ngalan, Asenat. So muna, nga diya sa chapter 50 sa Genesis, Asenat, tanaw na, aya pa namin yun. Si Joseph, after he gave that final biblical testimony, that you, my brothers, you are afraid of me,
because you are thinking evils of what you did to me. But before God, it is good before the sight of God. Why? To save more lives. Because God using me. So, mana nga si Joseph, gitagaan o asawa, Asenat. Umura nga si Asenat, it note niya, sa Scofield rin noon, King James Version, the Scofield. Asenat, Gentile. So, muna, tanawara. Muna nga ang iyang mga katawan, gi-reject siya. So, Jesus Christ, when He came, He founded the church with 12 Jewish first members of the church. But later on, finally, they rejected Him. His people rejected Him, putting Him, crucifying Him on the cross. So that is why, whom Jesus Christ entrusted the church. So, na, Gentile na. Did you know that? Muna nga itong doktrina sa Bible Baptist. Dili ni pagpasigarbo, aghan nga mga Baptist sa na way kalibutan na about the local church that Jesus Christ established. Alright? So, na, Jesus Christ turned to the Gentiles. So, nga Gentiles, mauna ang nag-propagate, fulfilling the Great Commission. So, nga the church, the New Testament, is the bride of Jesus Christ. Wow! Di ara tao, kay taas na kayo. So, folks, nga let us just simplifies this in our minds and then put it in our hearts. Thinking about life's testimony that Joseph left us. Diba na yan? Old Testament to. From Genesis to Malakay, how many years na? So, most Bible scholars, they said it lasted mga 6,000. 4 to 6,000. Wow! Niya sa New Testament, o saan natagaro? 2020. And, thanks and praise the Lord, we have a completed Bible. In Joseph's time, wala. Scriptura. Alright? So, mauna. Ita nga hintil, maoy, nagpadayon sa mission, naghihatag sa Ginoo sa church. So, let us not underestimate serving the Lord through the church. So, muna ako na lang i-appeal, ako gi-announce kanina, nga, Lord willing, nga ang second floor, nga maatupan na. Aron nga dili na magtulo di sagdanan. Di ba? Alright? And then, as to the completion, makumpleto basta let us pray for more funds for that. The Lord knows. Alright? So, kanang atong-atop, we paid already sa agreement sa usa nga pili sa atong mga men. Of course, ako usab, ako ay pabor. Alright? Kay kanang sin nga duha ka nga sample sama na ana dia ang usa nipis, ang usa baga-baga. Ug morang baga-baga sama na mas barato gamay. Mo diferensya sa rin og more than 20,000. So mao na 184,000. We paid already first payment 84,000 anytime. Una gitawagan ako kay nagsaad si Mr. Neri. Batano mo na siya? Related sa kay Delete Attorney Neri, distant relative na tingali. So mo na nga nag-ingon siya sa ato nga foreman nga katong Bernes kagapon i-deliver ng materials. Sila bahala labor and materials. Ang atop ug ang kining gutters. Apel na sa labor o materials. Sila nang bahala. 184. Ang uban, 200. Plus, laban na 280 or something like that. So, maon ang ato nga inaampo
Alang sa kaymayaan sa Ginoo, quality. Quality sa materials and quality sa labor. So muna, nga akong i-advise na ato nga young engineer, brother Christian, nga ato na prioritize ang quality sa materials o sa labor. Kinahanglan nga tan-awon, check upon. So muna, nga we paid already. With the agreement, first payment, 84,000, paid already with receipts. Ang kulang na lang, 100,000. Di, okay na, di ba? Kaysa, tulo pa ka-observe or dua. Nga, more than 200,000 yung materials nipis. So, muna ako, priority, choice na ako, Baguio Green. Baguio Green. So, umao ka na, nga, ang atong bintana sa second floor, ingon na kaya po na. So, umao na, nga, may palit na kita karong semana, sa pagporma na ang atong bintana sa manana. Okay? So, umao na, what is 100,000? The Lord will provide that. Manindog na kita. Amana mo lang ito, salamat kayo, nag-isgot kami sa amo, closing statement, sa imong mensahe nga gihatag nimo kanamo karong adlaw may tungod sa unique spiritual example that the life of Joseph in relation to his own brothers about problems, personal problems in life nga ang close loved ones pagayon mao ang gigamit ni Satanas apan salamat sa konklusyon sa iyang kinabuhi sa katapusan usab nga kapitulo sa Genesis. So salamat na Ginoo, ginaot pa nga sukad karon sa taliwala sa among pagkinabuhi nining first time worldwide problems of the COVID-19 nga dili kami magpa-discourage, magpalupig sa kay Satanas kung iya manib buhat sa mananapan kami nagatuo nga ang Dios namo maoy gamanan sa tanan and the controller of everything. So Lord Jesus, salamat. Pasaylo kami, diin kami mga kulangan sa pulong sa buhatong sa nauna, pasaylo kami ligo na kamo pagtuo sumala sa pagtuo nga gihingpit hangtod sa kamatayon ni Joseph sa iyang relasyon sa Ginoo. Just like what the Apostle Paul said, for to me to live is Christ, and to die is gain. Salamat na Ginoo. In Jesus' name we ask, Amen.